si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. General Tuanyo, sir, good morning. Welcome sa DZRH. Good morning po at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Morning. Sir, hanggang kahapon, mga nasa 100 plus na mga paputok na yung ating mga nakukumpiska. Ngayon, sir, kamusta na yung ating monitoring, hindi lamang doon sa illegal firecrackers, pero yung iba't iba pang mga incidenting minomonitor ho ng PNP, kaugnay ho ng New Year revelries? Yes, sir. Sa inyo, nabanggit niyo po kanina, umabot na po tayo sa 144,866 na mga his items sa firecrackers. Ito po yung mga illegal na nakumpiska ng Philippine National Police. At kaugnay po nito kahapon, inulit po, Sir Edniel, ma'am, na nag-warning po uli ang ating GPNP kaugnay po sa mga member ng Philippine National Police, kaugnay po sa pagpaputok po ng kanilang mga service firearm. Kasi po, baka pansin po natin, meron tayo mabanggit ko na Sir Edniel, ma'am, na sa indiscriminate firing natin, meron tayong 11 incidents na kung saan nakakalungkot man. Apat po rito, Sir Ma'am, yung member ng Philippine National Police. Speaking of indiscriminate firing, General, meron po ba tayong papatupad na gun ban? Hindi po. Ang pinag-usapan po natin dito, yung one strike policy na binanggit po ni PNP. Una pong sa strike policy, Ma'am, Sir Edniel, mabanggit ko lang na binibigyan ng Philippine National Police ng 36 hours. Ito po ng indiscriminate firing. Maging ito man na uniform personnel o civilian at magkaroon ng stray bullet victims. Ito po yung sinasabing GPNP na you have 36 hours na bigyan solusyon yung nasabing incident. At yung sabi po, yung latest kahapon na warning na pinalabas po ng GPNP, sabi niya po, pull the trigger or you lose the badge. Ito po yung para sa member ng Philippine National Police na magpapaputok at ma-report, may victim man to o wala. Yun nga. Mabanggit natin, kasalukuyan, Sir Edniel, na meron kasi tayong apat na member ng Philippine National Police. Ito yung sa Surigao, yung sa Iloilo, yung sa NCRPO na na-report ng member ng Maritime Group at isa sa Misamis Oriental. Yun nga, sir, sunod kong tanong pull the trigger, lose the badge, sabi ni Chief Nartates. Yung apat sa natin, sir, na uniform personnel o PNP personnel na involved doon sa indiscriminate firing, ano nang status nila ngayon? Nakakulong po siya dahil sila po ay arrested. Yung tatlo po, yung sa Surigao, sa Iloilo, at saka yung sa Maritime Group arrested. At yung sa Region 10 na ito po ay nag-voluntary surrender po. Kasi initially po na at large po. Automatically, relieve itong mga ito kapag arrested sa isang kaso? Apo, kakasuhan po sila at malamang po ma-dismiss po ito. Ma-dismiss. Oo. Malibang dun, sir, sa apat, kamusta, sir, yung monitoring natin sa indiscriminate firing, stray bullets, nabanggit nyo, mayroon tayong 11 cases so far. May mga injured ba, sir? At malibang doon sa naitala natin sa Tondo last week na may namatay na tao? Yun po yung isip po natin na meron po tayong isang injured. Yung namatay po sa NCRPO. Yun naman po na report natin na mga indiscriminate firing. Ito po naman ay may mga walang biktima po sila. Pero na-report po sila, kaya po sila ay nahuli po. Linawin natin, partner, bago ko ipasa. Kahit walang injury, yung indiscriminate firing, kapag ang sangkot dyan ay PNP personnel, sakop sila ng one-strike policy. Tama po yun, Sir Edniel. Oo. Ito namang pong paghahanda natin sa bagong taon, ilan po ang itatalaga sa Metro Manila na mga pulis? Nationwide na rin. Nationwide. Apo, sa nationwide, ang initially po, siniguro ni PNP, sabi niya, gusto ko na yung 68,000 plus natin ay manatili hanggang matapos. Yung pag-celebrate natin ng holiday hanggang January, mamabanggit ko sa transportation hub nationwide, 8,000 plus yung atin pong naka-deploy na PNP personnel. At sa mga tourist destination naman, meron tayong 5,361. Yung places of worship, Ma'am Sir Edniel, ito importante. Dahil meron po tayong 11,000 plus at yung mga places of convergence na kung saan meron tayong 19,000 plus. So kabuuan, ang dineploy po natin ay umabot tayo ng 68,000. Okay. So, alert status natin, di ba tayo nagtaas into full alert? Pero ngayon, heightened pa tayo, ano? Tama po yan sapagkat binigyan naman po ni GPNP na pagkakataon yung mga ating PNP personnel
na magkaroon po ng break. Pero yung mga commander, Sir Angel, ma'am, yung mga head of office natin, hindi po, wala po kaming break. Walang mga bakasyon para si General Torre. Oo, madalas, ano? Oo, maiba ko, partner, labas tayo ng balitang preparation sa pagsalubong sa bagong taon. Isa ang PNP sa magiging katuwang no, sa forensic examination, tama po ba? Ng ombudsman. Ng ombudsman dito sa CPU o sa mga computer files ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ano pong partisipasyon ng PNP? Opo, ma'am, sir, yan nabanggit po ng ombudsman na itatap po nila yung PNP ACG po natin para sa forensic examinations ng mga digital na mga equipments, yung mga documents na sinumpi na po nila doon si STECOM. Ito pong DPWH na kung saan noong nabalitaan po natin December 23, nakapag-turnover na po sila ng ilang pong mga gadget. At hinihintay naman po ni PNP ACG Director na si General Wilson Asueta, kausap po kanina, na so ngayon po ay wala pa naman po na naita-turnover sa kanila. Pero sila po ay handa para po doon sa atas ng ombudsman para po sa forensic examination. Pero sir, yung yung cellphone, maliban kasi doon sa CPU partner, yung cellphone ni former Yung Yusek mga Cabral device, ay na ipasa ron sa kanyang pamilya eh. Ipinasabpina na ba sir ng CIDG? Hindi po, nabalitaan po, isasakupin na rin po ng ombudsman na sasampi na po yung mga sa Sandigan Bayan. Lahat kasi kasama po yun. Sa mga re-request po nila ng sampina. Tapos hingi po sila ng warrant po para maitanong sa ombudsman. So sa ngayon wala pa Wala pa sa kayong custody ng hawak. ombudsman yung cellphone. Wala pa po. Computer files pa lang. Sir, I don't know kung masagot nyo marahil sa forensic group ito, pero bigyan nyo nga kami sir ng guidance. Hindi ba maituturing na contaminated evidence itong cellphone o kung anumang mga dokumentong related sa Cabral files, gayong hindi sila, alam mo yun partner, maraming una sa lahat, yung Cabral files, maraming nagkiklaim na hawak nila. Pangalawa, yung cellphone ay salip na makuha agad ng Nasa investigating pamilya. authorities ay ibigay doon sa pamilya. Meron bang paraan sir ang PNP to do forensic investigation kahit napunta siya sa third party bago natin nakuha? Po, sapagkat yung ACG po natin kahit ng mga nakaraan pa sa panahon pa ni General Berniang, marami na tayong si Reggie, matatandaan nyo, mga coordinations na ginagawa sa kanila. Kasama na dyan yung mga halimbawa, yung mga fake news, etc. etc. Nakikita naman po nila ng mga cyber investigators po natin kung ang mga files halimbawa ay deleted at kaya na po nila i-restore yung mga ito. So kahit deleted or altered yung files, nakikita ng ating ACG. Apo, kasama po dyan, matatandaan nyo, halimbawa, mabanggit ko uli yung mga fake news, yung mga ini-splice na mga video para po makuha nila yung desired result na gusto nilang palabasin. Nakikita natin sa sabi ng ACG. Splice po yan dahil sa ating mga forensic investigators po natin. So wala tayong dapat ikapangamba, no? Yung mga ating mga kababayan kasi baka daw maburahin yung mga text message doon, yung mga information. So pwedeng ma-retrieve ng ating mga otoridad. May capacity tayo. Oo. Apo, tama po yun. Sir, wala pa tayong sa PNP side, anti-cybercrime side, wala pa tayong in custody doon sa CPU na hawak ng ombudsman. Pero meron na bang pag-uusap, sir? Nagkaroon naman ng initial talks about this? Meron po. Nabanggit po rin kanina po yan. Maga rin nagising si General Receta, Sir Edger. Pinatanong ko nga rin, sabi ko kung meron ng coordinations. Meron na raw po parang advance informations na kung ano po yung mga itatap po na gagawin po sa kanila. And yung mga bagay na yun, sir, pwede niyo ba ma-specify? Yun po, yung mga nabanggit po, yung mga files na na-turn over na po ang DPWH sapagkat nag-submit na po sa PINA-Dulces Tecum ang ombudsman sa DPWH. May mga ilang gamit na rin po na na-turn over noong December 23 po sa kanila. So, yun po mga files, mga computers, etc. Pero ang ACG, sinasabi po nila na wala pa silang physically na nare-receive po para start na po nila yung kanilang forensic examination. Kailan, sir, magsisimula itong forensic examination ng PNP side? As soon as po na maturnover sa atin dito sa PNP ACG, yung mga sabi. Pero wala pa rin po kasi sila mataturnover. Okay. Sir, panghuli na lang, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayan
Kahapon kasi kausap namin General Tualño yung Manila Police District. Oo. Alam nyo, sa DZRH, ang dami namin natatanggap na reklamo ng talamak pa ring bentahan ng mga paputok. Illegal na paputok. Paggamit ng mga paputok sa mga eskinita, halos walang ginagawa yung ilang mga barangay. Pero sa side ng PNP, anong pwedeng gawin ng ating publiko sa mga ganitong klase pa rin ng problema? Go ahead, sir. Nasa inyo ho pagkakataon. Opo, nais pong banggitin ng Philippine National Police na patuloy po na antabay at gagabay ang Philippine National Police para po maging ligtas ang Paskuhan 2025 ng ating mga kababayan. Inuulit po natin na iwasan po natin sa ating mga kababayan yung po pagbibili ng online selling ng mga fireworks sapagkat ito po ay maaaring substandard o illegal na maaaring kapahamak po nila. Makikita po natin na may mga nadisgrasya na po tayo ng mga kababayan dahil hindi po sa pagsunod ng ating mga panawagan. Iwasan po natin na mag-celebrate ng itong bagong taon, na mag-celebrate na may nadami siya mga katawan dahil hindi po paggamit o pagbili po ng mga tinatawag ng mga legitimate na mga firecrackers. Bilang huli lang po, nabanggit po ni Chief NP para sa member ng Philippine National Police. Sabi niya po sa mga member ng Philippine National Police, you pull the trigger or you lose the badge. Maraming salamat ang tagapagsalita ng PNP, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Thank you, sir. Maraming salamat. Salamat po, mabuhay po kayo, sir, ma'am.